God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Nagpapatuloy tayo mga kapatid sa ating serya ng mga mensahe sa aklat ng Joshua na pinamagatan natin, Take Hold of What God Has Given. Makikita po natin sa tekstong ito ang umpisa ng kanilang pagposes ng lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapon, Pagsulong na Magkasama. Pagsulong na Magkasama. Ang isa sa pinakamahirap na nangyayari sa isang kalipunan ng mga mananampalataya ay yung pagpanaw ng isang mahal na pinuno. So pag pumanaw na ang isang minamahal na pinuno ng mga hinirang ng Diyos, ang tanong madalas, paano sila susulong upang tanggapin ang ipinagkaloob na sa kanila ng Panginoon? So makikita natin dun sa first part ng Joshua chapter 1, ay ang fact ng pagkamatay ni Moses. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Napakasikat po ni Moses. Siya po ang nagdala ng batas. Siya po ang naglabas sa bayang Israel mula sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. Siya po ang nagpakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Nagpakita ng mga kagilagilalas ng mga gawaing supernatural, yung 10 plagues sa Egypt, yung paghati ng Red Sea upang sila ay makatawid at maligtas, yung pong pagbibigay ng mana sa gitna ng ilang ng wilderness, yung pong paglabas ng tubig mula sa isang bato. Lahat pong yan ay ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. Pero wala na si Moses. Siya ay pumanaw na. Sa ending po ng Deuteronomy sa chapter 34, kung ililipat nyo ang inyong Biblia, isang page lang, makikita nyo ang record ng pagkamatay ni Moses. Mga kapatid, ngayon si Joshua na ang in charge. Walang pinagkaiba yan mga kapatid sa halimbawa nung nangyari sa atin dito sa GCF, no? Nung biglang pagkamatay ni Pastor Luis Pantoja, si Dr. Luis Pantoja na matagal nating pastor dito. Bigla-bigla po siyang namatay. At ang inyong lingkod po ay hinirang na maging interim pastor ng ilang taon habang naghahanap ng papalit kay Pastor Luis. Hanggang sa tayo makapagbuo ng isang bagong board at makarating dito muli si Pastor David Yont. Maalala ng marami sa inyo, siya po ang nangasiwa ng paglipat ng leadership ng GCF mula kay Pastor Luis papunta kay Pastor Larry Pabiona. Napakahirap po nung panahong yon para sa buong church. Dahil napaka-beloved po na pinuno si Pastor Luis. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa mga lalaking ginamit ng Panginoon upang maging maayos ang transition mula kay Pastor Luis papunta kay Pastor Larry. Palagi pong may mga transition na ganyan. Kung minsan po nagiging suliranin kung paano susulong ang isang iglesia, ang isang kapatiran sa kanilang misyon.
no, sa ilalim ng isang bagong pinuno. Ngunit hindi naman bago talaga si Joshua. Ang sabi nga ng verse 1, siya ay assistant ni Moses. Alam natin na siya ay isang general, matagal na siyang assistant ni Moses. 40 years old pa lang po siya sa kanilang paglabas sa Egypt. Siya po ang ginamit ng Panginoon, ginamit ni Moses na labanan ng Amalekites sa Exodus 17, kung saan nagwagi sila sa pamamagitan ng panalangin, pagtaas ng kamay ni Moses. Nakita ni Joshua doon ang kapangyarihan ng Diyos kapag siya ang nakikipaglaban para sa bayang Israel. So magmula noon, nakita ni Joshua ang katapatan ng Diyos sa bayang Israel habang sila ay preserved sa wilderness. Nakita din ni Joshua kung paano ang hustisya ng Panginoon. Dahil nga sa hindi pagsunod ng bayang Israel na pumasok ka agad sa promised land, sa Numbers 13 and 14, pinadala siyang spy. At noon ay nagkaroon siya ng isang minority report. Silang dalawa ni Caleb. Sabi nila, nako, pwede tayo nang pumasok. Kayang-kaya natin itong mga malalaki nating kaaway. Ngunit hindi sumunod ang bayang Israel at dahil doon, dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya sa Diyos, ang bayan ay nagpaikot-ikot sa wilderness hanggang sa maubos ang buong henerasyon na yon na walang pananampalataya sa Diyos at hindi sumunod sa Kanya. Ang natira lang sa henerasyon na yon ay dalawa, si Joshua at si Caleb. Kahit si Moses po ay namatay sa wilderness, sa Mount Nebo, hindi po siya nakapasok sa Promised Land. Kahit si Aaron po ay namatay sa wilderness, yung buong generation po na yon ay hindi nakapasok sa Promised Land. Ngayon, nasa tapat na sila ng River Jordan. Malapit na silang tumawid, papasok sa Promised Land. Kung titignan po ninyo, kung meron po kayong mapa sa likod ng Biblia, yung Bible ko po meron no? Makikita nyo po na merong Sea of Galilee dito sa taas, tapos yung River Jordan, tapos Dead Sea yung nasa baba. Ang tinawid po nilang bahagi ay yung nasa northern part lang ng Dead Sea. Nandun po ang tapat ng Jericho. Doon po sila tumawid. Ang problema ho nun, yung pong part na yun ng River Jordan, pagka certain parts of the year, nag-overflow po yung banks ng river. At nagbabaha siya at nagiging malawak yung River Jordan at malalim. Ngayon, isipin nyo, isang ilog lang naman, tatawid lang naman sila. Hindi po ganun kasimple kasi by that time po, ayon sa Numbers 26:51, meron na pong 601,730 people ang listahan ng Israel. Lalaki lang po yun. So kung i-times 4 nyo yun, no, mahigit sa 2 million siguro, anywhere from 1.8 to 2 million people ang kasama ni Joshua na tatawid. Marami at malakas ang kanilang mga kalaban. Ang report ng mga espiya sa Numbers 13:27 to 29, una sa lahat ay maganda. Sabi nila, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey, and this is its fruit. However, the people who dwell in the land are strong, lakas. And the cities are fortified and very large, malaki. And besides, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the Negev, the Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the hill country, and the Canaanites dwell by the sea and along the Jordan. Sa madaling salita po mga kapatid, malaki, malakas, mayaman, at marami ang kanilang kalaban. Kaya hindi po madali ang kanilang pagtawid. Hindi po madali ang pamunuan ang bayang Israel, na tandaan ninyo, mahina ang pananampalataya. Madali silang matakot. Madali silang manghina ang loob. Konting kibit lang ng balikat nagrereklamo.
Wala tayong pagkain. Wala tayong tubig. Sana bumalik na lang tayo sa Egypt. Kaya nga sila pinarusahan sa wilderness. Namatay na ang lahat ng henerasyon na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Numbers 14:28, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, "As I live, declares the Lord, what you have said in my hearing, I will do to you. Your dead body shall fall in this wilderness, and of all your number listed in the census from 20 years old and upward, who have grumbled against me, not one shall come into the land where I swore that I would make you dwell, except Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun." Pero yung mga anak nila na below 20 years old, makakapasok sila hindi. Lahat sila nangamatay sa wilderness. Paano ngayon susulong ang isang komunidad ng pananampalataya mula sa kanyang kinalalagyan? Napakahirap. So, tatlong bagay. Una ay at paghirang ng Diyos ng nararapat na mga pinuno. Kailangan ang hinihirang ng Diyos ang mga nararapat na pinuno para sa kanyang bayan. Godly leadership. Ang pangalawa is unity of the people. Ang pangatlo ay ang pagsunod sa kanilang Diyos. So, tatlong bagay importante upang sila ay makasulong. So, ang una, hinihirang ng Diyos ang mga nararapat na pinuno para sa kanyang bayan. Kilalanin natin kung sino sila. So verses 10 and 11, nabasa natin kanina, "And Joshua commanded the officers of the people, pass through the midst of the camp, and command the people, prepare your provisions, for within 3 days you are to pass over this Jordan to go in to take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess." No? Yung pong land na yon, sabi sa verse 2, "Go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them." That's sa verse 3, "Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you." Past tense. Pero yung possession, giving to you. Present perfect. Bakit? Yung pinangako ng Diyos, kailangan pa rin nilang angkinin. Nag-uumpisa ang Diyos sa kanyang salita na kanyang ipinagkakatiwala sa kanyang lingkod. Ang hierarchy po, nag-uumpisa sa Diyos. Siya po ang sinusunod natin. Siya po ang nagbibigay ng utos sa kanyang bayan. Ibinibigay niya ang kanyang salita sa kanyang lingkod. Nung panahon na yon, si Joshua na ang kanyang lingkod. Kaya sabi niya sa verse 8, di ba, ng chapter 1, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night." Merong isang kondisyon para siya ay maging successful, at ito yon. "So that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Yun po ang condition. Obey the word. Ganyan din po hanggang ngayon sa ating simbahan. Hindi po natin nakikita ang ating Diyos. Hindi po siya nangungusap sa atin ng diretsyo. Pero siya ay nagbibigay ng kanyang mga kautusan, ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita, na ibinibigay naman ng kanyang mga lingkod na katulad ko, na katulad ni Pastor Larry, na katulad ni Pastor Mike kaninang umaga. Kami ay napag-utusan na ibigay lang ang salitang ito. Hindi dagdagan, hindi bawasan. Hindi pagandahin, no? Hindi palabukan, kundi ihain lang sa inyo. At yun, ganon ang pamumuno ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay kailangan, ang pinuno na ito, na kanyang binigay ang kanyang salita, kailangan makisama sa mga opisyal na hinirang ng Diyos para sa kanyang bayan na gagawin ang kanyang kalooban para sa kanilang buhay. Alam nyo, sa Deuteronomy chapter 1, makikita natin doon na inorganize ni Moses mabuti at tiyak katulong si Joshua ang hanay ng mga pinuno ng Israel. Deuteronomy chapter 1 verse 15, ang sabi, "So I took the heads of your tribes, wise and experienced men, and set them as heads over you, commanders of thousands, commanders of hundreds,
commanders of 50s, commanders of 10s, and officers throughout your tribes. Meron po silang organizational structure. No? So si Moses siguro nasa taas, ang kanyang deputy si Joshua, meron silang commanders of thousands, commanders of hundreds, commanders of 50s, hanggang sa makarating sa pinakamalit na miyembro ng bayan. Organized po sila. Kaya naman po, nung sinabi ni Joshua, pass through the midst of the camp and command the people, meron na po silang sistema. No? Kasi paano nyo nga naman mapararating yung ganyang pagtagubilin sa 2.2 million na tao? Wala naman pong social media nun. Walang text, walang SMS, walang Viber, walang WhatsApp, walang Messenger. Kailangan lang word of mouth. So, kailangan nilang gamitin yung kanilang organizational structure, yung mga pinuno na hinirang ni Moses in an organizational chart para makarating yung command na yun. Ang command, prepare your provisions. Katakataka, hindi niya sinabing prepare your weapons. So, sa Tagalog, magbaong kayo. Yun ang kanyang utos. Magbaong kayo. Magbaong kayo ng damit, magbaong kayo ng pagkain, magbaong kayo ng tubig. Pero actually, alam nyo, the Lord continued to supply them yung kanilang kakanin sa araw-araw kasi hindi tumitigil ang pagbaba ng mana. Hindi tumitigil ang pag-agos ng tubig sa kanila. The Lord provided for them. Pero sabi niya, prepare your provisions, take possession of the land. Ang pag-aari ng Israel ay dapat nilang kunin. At kukunin nila sa pamamagitan ng kanilang mga pinuno. Ang mga pinuno nila, kailangan malinaw ang qualification. So, ang qualification nga ay competence, character, saka compassion. Yun po ang sinasabi sa Psalm 78:72. Yung writer ng Psalm na yun, dinescribe ang pamumuno ni David. Pero napakaganda kasi nakasummarize dito yung tatlong qualification na yun. With upright heart, character. He shepherded them, compassion. And guided them with His skillful hand, competence. Pero napansin nyo, huli yung competence. Huli yung galing. Baliwala yung galing kung walang character at lalo na kung walang compassion. No, ang isang lingkod, ang isang pastor, kumbaga, ang mga elder ng ating church, yun ang hinahanap natin na qualification. Meron ba siyang compassion sa mga tao? Siya ba ay nagke-care sa mga tao? Nahahapak ba ang puso niya kapag may nangyayaring problema sa mga tao? Kaya kung isipin niyo, napakarami ng problema sa church, di ba? So, gayon na lamang kaya po, puting-puti na po ang buhok ko. Yan po ang sinyales na napakaraming problema sa GCF. No? Hindi na po ako nakakatulog. Kami ni Pastor Larry, magang-magana po yung eye bags namin, may eye bags na. Lahat po ng mga kapastoran ay dapat ganyan. May compassion, mayroong character, higit sa competence. Pero kailangan may competence. Kailangan nakakapagturo ng salita ng Diyos, kailangan may pamumuno ng kapwa, at ganon ang mga hinanap ni Joshua at ni Moses sa mga pinuno ng Israel. Kasi yung pag-aari ng Israel, yung kanilang lupain, ay unconditional. Yun ang sabi sa verse 3, di ba? Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. Binigay ko na. Sa inyo na yan. So, yung mga kaguluhan nangyayari ngayon sa Israel, no? Sipin natin, ang gulo doon ah. Kanino ba talaga yung lupang yon? Sa Israel. Bakit? Sabi ng Diyos. Hindi tao nagsabi. Diba? Kailan sinabi ng Diyos? Genesis pa lang.
Genesis 12, I will give you land. Sabi niya kay Abraham, you go to the land that I will show you. I will give that land to you. Yun po yung land ng Israel. Genesis 15:18, dinescribe ng Panginoon kung saan yung boundaries ng land. Magmula sa Nile hanggang sa River Euphrates. Nasa Iraq po yun eh. Nandito po yun, no? Ito po ang Mediterranean Sea, magmula sa Nile, sa Egypt, hanggang sa River Euphrates. At yung buong land na yon, 310,000 square miles. Yun po ang land ng Israel. Binigay na po yun ng Panginoon. Pero ang kanilang pag-angkin nito, ang possession, ay conditional. Kaya sa verse 11, you have to prepare to take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess. Sa inyo na, pero kailangan yung angkinin. Ganon ang ating Panginoon. May mga pangako siya sa atin na kailangan nating angkinin. No? Ang pangako niya sa atin na unconditional is whoever believes in me shall not perish but shall have eternal life. Unconditional. Ano yung conditional? Magkakaroon kayo ng victory sa inyong buhay. Kayo ay mamumuhay ng merong kagalakan, na merong kapanatagan kung kayo ay magpapasakop sa aking espiritu. Kung kayo ay susunod sa aking salita. If you love me, you will obey my commandments. Those who love me will obey my commandments. Kahit po ang Israel, unconditional, ang pangako kay Abraham na makakamtan nila yung land na yun. Kanila na yun. Pero yung blessing sa kanila is conditional. Saan yun, Pastor? Baka kasi kung ano lang ang hinihitit ni Pastor, kung ano-ano na-imagine. No? Ito, Deuteronomy 28. Ang sabi doon, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. Ano yung blessings? Blessed shall be you in the city, blessed shall you be in the field, blessed shall be the fruit of your womb, blessed is the fruit of your ground, blessed is the fruit of your cattle, blessed shall be your basket and your kneading bowl, blessed shall be when you come in, and blessed shall be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways, if you obey my commands. Ang lupang pangako ay larawan ng buhay Kristiyano. So yung pagpasok nila sa lupang pangako ay parang pagpasok natin sa ating buhay ng pananampalataya kay Jesus. Yun ang sabi sa Hebrews chapter 4 verses 9 to 10. Siya po ang Sabbath rest, ang ating Panginoon. When we are in Christ, we are in the Sabbath rest. Bakit? Di ba sabi niya sa Matthew 11:28, come unto me all of you who are weary and are heavy laden, I will give you what? Rest. Yung rest po, katumbas po yun ng Sabbath sa batas. Ano yung susunod sa Matthew chapter 12? He is the Lord of the Sabbath. Sapagkat sa Kanya po ang ating kapahingahan. Yan po. So kailangan po, meron na po tayong blessings, spiritual blessings in the heavenly realms. Ephesians 1:3. Ang salvation po ay unconditional. Atin na po yun. Hindi po mawawala. No? Can you imagine? Ang Panginoon, binaybay niya mula langit hanggang lupa, namatay siya sa krus para sa ating kaligtasan. Tapos ang sasabihin niya sa atin, okay, good luck.
sana masave ka. Hindi, di ba? Ginawa niya lahat yon sapagkat tiyak ang ating salvation. Pero yung ating paglagong buhay spiritual ay naaayon sa ating pagsunod sa kanyang salita. Kaya sabi niya sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Sabi niya sa Colossians 3:16, let the words of Christ dwell in you richly. Ganun po ang being filled with the Spirit. Yon. So, kailangan po, yung mga hinirang ng Diyos, kilalanan natin at sumunod tayo sa kanila. Pangalawa, ninanais ng Diyos ang pagkakaisa ng kanyang bayan. Tayo sumulong na magkasama. Verses 12 to 15. So, may binigay na utos si Joshua. Ngayon, kinausap niya yung 2.5 tribo. And to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, Joshua said, remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest and will give you this land. Place of rest. Your wives, your little ones, and your livestock shall remain in the land that Moses gave you beyond the Jordan. Nasa east of the Jordan. But all the men of valor among you shall pass over and armed before your brothers and shall help them. So kailangan sumama sila dun sa mga ibang Israelita. Until the Lord gives rest to your brothers as He has to you, and they also take possession of the land that the Lord your God is giving them, then you shall return to the land of your possession and shall possess it, the land that Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan toward the sunrise. Maraming mga bagay doon ang hindi nyo maintindihan, di ba? Sino yung Reubenite? Sino yung Gadite? Sino yung half-tribe of Manasseh? Di ba? Kailan nangyari yon? At ano ang kanilang usapan? Bakit parang may usapan sila pero hindi ko naman alam, hindi ko naman makita dito? Kasi nasa Numbers 22 ang background. Sa Numbers 22, makikita ninyo yung kanilang pakikipagdigmaan kay Sihon at kay Og, dalawang hari ng mga Amorita. No? Sila ang may-ari. Kung ito yung Jordan, andito ngayon ang Israel. Nandito yung Mediterranean Sea. Ito ang Jordan, andito ngayon ang Israel. Ang nasa kabila ng Jordan ngayon, ang tawag Jordan. No? Noon, ang tawag doon, Transjordan. East of the Jordan. No? Ito pong lahat ng lupang ito, mga Amorita ang may hawak. Amorites. Nung sila ay papalapit galing sa wilderness, bago sila tumawid into the promised land, kanilang napagtagumpayan si Haring Sihon at si Haring Og ng Bashan dito sa lupa ng mga Amorite. Numbers 22. Ngayon, pagdating na Numbers 32, sabi ngayon ng tatlong tribes. Si Reuben po, panganay ni Jacob. No, makikita niyo po ang pangalan niya sa Exodus, sa Genesis. No? Si Gad po ay anak din ni Jacob. So isa sila sa 12 tribes. Si Manasseh. Si Manasseh, anak ni Joseph. Si Joseph, binigyan siya ng 2 blessing. Meron siyang 2 anak, si Ephraim o si Ephraim, no? At si Manasseh. Ang binigay kay Joseph ay double blessing. Bakit? Kasi naligtas ni Joseph ang kanyang buong pamilya, di ba? At ginawa niya yun. So, teka muna, Pastor, 13 na ngayon ang ipaghahati ni Jacob. Hindi, kasi alam nyo, walang lupa ang mga Levita, yung mga descendants ni Levi. Si Levi, hindi si Elder Levi, no? Si Elder Levi, pinangalan kay Levi, isang anak ni Jacob. Napaka-salimuot naman pala niyan, Pastor. Okay, si Reuben, si Levi, si Gad ay mga anak ni Jacob. Si Joseph, anak din ni Jacob. Sa Genesis 48, hinati ni Jacob ang mana ni Joseph kay Manasseh at kay Ephraim. Gets niyo na? Hindi pa rin, no? Malabo pa rin. Okay. So binigay, yung 3 tribe ni Reuben,
no? 46,000 plus ang fighting men. Tribe ni Gad. Mga ganun din, 48,000 fighting men. Half tribe of Manasseh. Mga 40,000 din ang fighting men. Sabi nila, marami kaming livestock. Dito sa lugar na to, maganda ang lupa para sa livestock. Dito na lang kami. Sabi ni Moses, hindi pwede. Kasi kailangan natin tumawid lahat into the promised land. At kailangan ninyong tulungan kaming talunin ang lahat ng kalaban natin. Yun ang nangyari. Kaya meron silang usapan. Ginalang ng mga tribo ng East Jordan, makikita niyo yung kwento na yun sa Numbers 32, yung kanilang usapan. Meron silang pangako na tutulungan nila ang bayang Israel at tatawid sila. So ito ang dinidescribe dito sa verses 12 to 15. Alam nyo, nagkaroon ng problema ito pagdating ng Joshua 22. So nagwagi na sila, nanalo na sila, marami na silang tinalo. So ngayon, babalik na ngayon yung mga Reubenites, Gadites, tsaka yung half-tribe ni Manasseh doon sa kabila ng Jordan. Kasi yung kanilang mga men of valor ay nakipaglaban. Pero nakapagtataka, di ba sinabi ko sa inyo kanina kung ilan yung number ng army nila? No? Mahigit 100,000 yun. Yung tatlong army na yun. Ang tumawid lang 40,000. Hindi sila sumunod ng husto, no? Ang tumawid lang 40,000. Iniwan nila yung karamihan para maprotekta ang kanilang mga asawa at anak. Pero riyan mo na. Kasi pumayag naman. So tinalo na nila. Joshua 22, balik na sila dito. Nagtayo sila ng isang malaking altar. Kasi baka makalimutan ng mga taga-West Jordan, yung mga nasa East Jordan, baka isipin nila pagpatay na sila, mga anak na nila, ay hindi yung mga Israelita. So nagtayo sila ng isang altar, na parang yung altar sa Promised Land. So akala ngayon itong mga nasa West Jordan, mananambahan ng mga Diyos-Diyosan itong mga ito. So nagpunta sila, gigirahin nila. So pinaliwanag. So nagkagulo. So alam niyo mga kapatid, kung hindi buo ang pagsunod, nagkakaproblema. Nagkakaroon ng mga bagay na maganda man sa umpisa, maaring maghiwalay sa bayan. Sapagkat ang prinsipyong tinuturo ng teksto na ito, kailangan magkaisa ang bayan ng Diyos sa kanilang pagkilos. So, kung susundin natin yung ating larawan kanina, ang pagpasok sa Promised Land ay parang pagpasok sa ating inheritance kay Kristo, pagpasok sa ating buhay Kristiyano, datapwat ang ating simbahan ay parang bayan ng Diyos. No? Pero hindi po tayo ang bagong Israel, ha? Tayo ay parang katulad lang ng Israel. Pinamumunuan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero, hindi po tayong Israel. Meron pa rin pong pangako ang Diyos para sa Israel na kanyang tutuparin. No? Pero yung blessing ng Israel, actually, nalaranasan na natin, di ba? I will write my law into your hearts. I will put my spirit in your heart. I will take out your heart of flesh, of stone, and I will give you a heart of flesh. Nasa Ezekiel yan, nasa Jeremiah yan, pangako yan sa Israel, pero yan ay ibinigay na ng Diyos sa atin. So mga kapatid, tayo ay kailangan kumilos ng sama-sama. Dapat hindi tayo naghiwa-hiwalay. Kasi yung pagtanggap ng lupa ay parang pagtanggap ng kapahingahan ng Diyos. Yun ang sabi sa verse 13, di ba? You will come into this land and you will get rest. Verse 15, you will get rest. Rest from all your enemies. Ganon din ang ating buhay sa Panginoon. Merong rest in Him. Ano yung rest na yon? Hindi na natin kailangan magtrabaho para sa ating salvation. Dahil Kanya nang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus, hindi ng ating mga mabubuting gawa. So ang kaligtasan ay hindi ayon sa ating gagawin, kundi sa ginawa na niya. So tiyak, kasi siya ang gumawa eh. Kailangan lang natin manampalataya sa Kanya. Ngayon mga kapatid, baka naman meron pang isa nasa inyo dito ngayon na hindi pa nananampalataya kay Jesus.
Iniisip nyo, kailangan kong gumawa ng mabubuting gawa para ako'y makarating sa langit. Hindi po ganun ang kaligtasan. Pareho ng promised land. Pinangako na ng Diyos. Pero kailangan ninyong angkinin. Hindi yung kailangan nyong magtrabaho, hindi po. Kailangan nyong maniwala. Hindi ba? Yung mga hindi nakapasok sa promised land, anong nangyari sa kanila? Hindi sila naniwala. Di ba? So, yung pagpasok po sa joy ng ating Panginoon is on the basis of faith alone. Nagawa na niya po ang lahat para tayo maligtas. Baka po meron sa inyo dito na hindi pa nananampalataya sa Kanya. Alam nyo, narinig nyo na ang mabuting balita ngayong hapong ito. Kailangan ninyong lumapit sa Kanya. Paano, Pastor? Ang sabi ni Jesus, you have to be born again. Paano ko po gagawin yung pagiging born again? Wala po kayong magagawa. Paano naman yun? Kailangan ko maging born again, pero wala akong magagawa para maging born again. Kasi siya ang gagawa nun para sa inyo. Siya ang magbo-born again sa inyo. Ang kailangan nyo lang hingin sa Kanya ay kapatawaran. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Maawa po kayo sa akin at iligtas nyo ako. Yun lang. Ang sabi ng Romans 10, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Sinabi din yun sa Joel chapter 2. Sinabi din yun sa Isaiah chapter 4. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Sinabi din yun sa Isaiah 55. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Tiyak! Ang kailangan nyo lang gawin is to call upon the name of the Lord. Siya po, ililigtas po niya kayo. Tiyak! Wala po siyang tinatanggihan. John 6:37, all that the Father has given me, I will in no way cast out. Wala po siyang tinatanggihan. Kailangan nyo lang lumapit sa Kanya. Ito po ang kapahingahan na pangako ng Diyos sa atin, katulad ng kapahingahan pangako ng Diyos sa Israel sa kanilang pagpasok sa kanilang lupang pangako. Pangatlo at huli, inaasahan ng Diyos ang pagtatapat ng Kanyang bayan. Kailangan tapat po tayo sa Kanya. Tayo sumunod sa Kanyang kalooban ng walang pasubali. Loyalty. Ang sabi ng yung mga tao sa verses 16 to 18 ay ganito. So, inutusan ni Joshua ang Israel. Maganda kayo, tatawid na tayo, papasok ng lupang pangako. Inutusan ni Joshua ang mga Reubenites, Gadites, at half-tribe ng Manase. Sumama muna kayo sa amin para talunin ang kalaban. Pagkatapos natin magwagi, notice, wala siyang pagdududa na magwawagi sila. Bakit? Pinangako ng Diyos eh. You will enter to the land, you will fight against nations much larger than you, but every single one of your soldiers will drive away 1,000. Paano mangyayari yun? Ang Diyos ang makikipaglaban para sa kanila. So tiyak, pangako, inutos ni Joshua sa buong Israel, tatawid na tayo. Inutos niya kay Reuben, kay Gad at kay Manase, sumama kayo sa pagtawid. Ano ang kanilang sagot? Verse 16. And they answered Joshua, all that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Alam niyo, yun ang gustong-gusto namin marinig sa ating mga miyembro, aming mga pastor. All that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Alam niyo ba na yun ang gustong-gustong marinig ng Panginoon sa atin? Panginoon, ang lahat ng ipag-uutos mo, susundin ko. Kung saan mo man ako dalhin, pupunta ako. Meron pa. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Alam niyo kung ano yun? Prayer po yun. Nagpray po yung mga Israelita para kay Joshua at sa mga pinuno. Anong prayer request nila?
Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Ang prayer nila, ang prayer namin, ay ikaw na namumuno sa amin, ay laging maging tapat sa Diyos. At lagi ka nawang kasihan ng Kanyang Espiritu. Napakagandang prayer request po yun para sa ating mga pinuno. Alam nyo ba na kailangan namin yung prayer request na yun? Mahirap po ang ginagawa namin dito. Pero kahit mahirap po, masaya. Nung nagsabi po ako sa tatay ko, Dad, gusto kong maging pastor. Ay, wag mong gagawin yan, sabi niya. No? Pastor po siya. Kakapagtaka, di ba? Sabi ko, Dad, pastor ka eh. Oo nga, pero wag mong gagawin yan. Mahirap magpastor. Sabi niya, mag-pray ka muna. So, 1 taon ako nag-pray. Balik ako sa kanya, Dad, gusto ko talaga magpastor. Ay, wag. Pag-isipan mo muna. Tanungin mo sa mga kasama mo sa church. Kung sa palagay nila, ikaw ay tinatawag ng Panginoon. So, balik ka sa akin pagkatapos ng 1 taon ulit. So, 2 taon kaming nagtatawaran ng tatay ko para ako'y maging pastor. Ayaw niya. Sabi niya, mahirap. Nakita ko naman sa kanyang buhay, ang hirap ng pamumuno ng bayan ng Diyos. Yung pagbalangkas, linggo-linggo ng salita ng Diyos. Yung pagtuturo ng tama ng salita ng Diyos. Mahirap po, sabi niya. Dapat pala, sumunod na lang ako sa tatay ko. Mahirap pala po talaga. So, kailangan yung manalangin. Only may the Lord your God be with you. Kailangan po namin yun. Kailangan po namin. Tapos, ang sabi nila, just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Kaya pinananalangin namin that may God always be with you. And may you always be with God. Whoever rebels against your commandment and disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Sana pwede yun, ano? Can you imagine kung meron tayong ganong ordinansa dito sa GCF? O ang hindi sumunod sa salita ng Diyos, papatayin! Siguro nagtino tayong lahat, no? Pero anong sabi nila? Ito, hindi lang prayer request, encouragement. Sabi niya, only be strong and courageous. Hindi natin alam, mga kapatid, baka naman yung pag-encourage ng mga tao, encouragement po yun. So parang sinabi, Pastor, alam kong mahirap, pero hang in there. Pastor, alam ko, mahirap kaming pagpastolang, kaming mga tupa. Kasi alam nyo ba na ang pinaka walang utak sa lahat ng hayop, sa balat ng lupa, ay sheep. Kaya po yun ang ginamit ng Diyos sa atin. Para tayong sheep. Alam nyo ba ang sheep, pag natumba, hindi niya kayang tumayo. Sa totoo lang. Subukan nyo. Oh, siyempre, mahirap. Ganun po ang sheep. Yung inaakay mo na para siya ay patayin, hindi niya alam. Ganun po ang sheep. Kaya po tayo like sheep. All we like sheep have gone astray, sabi sa Isaiah. So mahirap po maging shepherd. Kaya kailangan ng encouragement. Kanina umaga, tuwan-tuwa po kami dun sa sermon ni Pastor Mike. Nagbigay siya ng konting testimonyo niya nung kanyang pagtatapos. At ganoon din po ako magtatapos. Testimonyo ni Pastor Mike. No? Sabi niya, lumaki siya sa GCF, sa Sunday School. Graduate na siya ng Sunday School. So, wala nang Sunday School. Tapos na eh. So, in-encourage siya na magturo ng Sunday School. So, nagturo siya. Nagtuturo daw siya ng Sunday School, parang wala daw nakikinig sa kanya. Nagte-text daw yung mga bata. Gano'n naman talaga ngayon pag nagturo ka sa youth natin. Parang mong hinampas ang ulo mo sa pader. Para kang walang kausap. No? Nang text ko, kausap si ganyan, ganyan.
Nagtatawanan sa likod. Ganon si Pastor Mike. Discouraged na discouraged siya. Sabi niya, ayoko na. Sabi niya kay Chet. Si Chet ang kabatch ni Pastor Mike eh. So alam niyo na matanda na si Chet. Ay, sorry. Silang dalawa magkabatch. Sabi ni Chet, huwag ka mag-quit. Tayin mo lang matapos yung trial period. Tapos kwento niya kanina, tumatawid siya, papuntang galeriya, kakain siguro pagkatapos ng Sunday school. Meron siyang nakasabay na 2 estudyante niya. No? Nung makasabay niya, tinanong siya ng maraming tanong. Pastor Mike. Oy, Kuya Mike tawag sa kanya. Kuya Mike, yung tinuro mo kanina, may tanong kami. Ganito, ganyan, ganyan. Daming tanong. So sabi ni Kuya Mike, wow, Panginoon, nakikinig pala sila. Kasi may mga tanong. Alam nyo, naging encouragement sa kanya yun. Nagpatuloy siya ng kanyang pagtuturo ng Sunday School. Naging kuya siya ng ating youth live. At ngayon, siya ang pastor sa ating discipleship ministry support. Disciple Making Support, DMS. Siya po ang nagpapastor sa DMG1, yung lahat ng ibang growth group ng 35 years old and up. Si Pastor Mike po naging pastor. Bakit? Na-encourage siya nung 2 estudyante na yun. Alam nyo, yung 2 estudyante ngayon magkapatid. Yung isa, si BJU, nag-aral sa seminaryo sa Canada, ngayon ay pastor sa Canada. Mantakin niyo yun. No? Akala ni Mike, di nakikinig sa Sunday School, naging pastor. Yung nakababata niyang kapatid, si RJU, ay si Deacon RJU natin. Deacon po siya ngayon. Member po siya ng growth group namin. Growth group leader na rin po siya. Si BJU at si RJU ay naging mga tagapagturo sa ating youth ministry. Napakagandang encouragement po yun. Naging pastor si Pastor Mike. Dahil, ang sabi sa kanya nung 2, nakikinig pala, only be strong and courageous. Ang hamon sa ating mga kapatid bilang isang komunidad ng mga mananampalataya, tayo dapat ay sumulong lamang ng sama-sama. Sa ilalim ng mga makadiyos, compassionate, competent, may character na pinuno. Sama-sama, united sa ating pagsunod ng walang pasubali sa kalooban ng Diyos. Ganyan po ang hamon sa atin. Ang ating pong theme sa church this year is build up. Palakasin natin ang isa't isa. Itaguyod natin ang isa't isa sa salita ng Diyos. Kasi meron ng pinangako sa ating victory ang Panginoon, pero kailangan nating angkinin. Build up. No? And reach out. Kailangan po natin abutin ang mga nasa paligid natin. Every Wednesday po, inaanyayahan ko po kayo. Sumama sa Ortigas Community Worship. At 5:30, binubuksan po natin ang pintuan ng ating church upang i-welcome ang mga nagdadaan sa kalye. No? Actually, hinaharang po namin yung mga pauwi. And misis ko po hinaharang niya. No? Nung minsan po, meron siyang hinaharang. Ang sabi sa kanya, ay, doktora! Nakilala siya. Parang napatigil siya. Kilala ako nito, doktora, sabi. Marami po silang naghaharang. Si Pastor Larry, yan po ang favorite niyang work. Mahawak siya ng karatula. Pastor Larry ha, senior pastor natin to. Mahawak siya ng karatula at nanghaharang siya. Ang tawag namin doon, walang hiya. Hindi ba? Di ba walang hiya? Mga walang hiya sila. Di ba? Nangaharang po sa kalye. Alam nyo, 30 to 40 po ang pumapasok every Wednesday. Mga 24, karamihan po nun tumatanggap sa Panginoon. Alam nyo kung bakit?
Kasi gusto na pala nilang pumasok talaga. Meron silang katanungan sa puso't isipan nila. Hindi nila alam kung sino ang sasagot. Pero lahat sila may common experience na ganon. Hinahanda na pala sila ng Panginoon at tumanggap sa Kanya. So nung may nangharaw sa kanila, may libre pang donut at kape. Ay, papasok na ako. Pero, napakinggan nila ang gospel. Marami po tayong volunteer. Linggo-linggo, dinadagdagan po namin ang lamesa para sa volunteer. Linggo-linggo po, palaging kulang. Kasi yung pinapapasok ng Panginoon, sobra palagi sa aming inihahanda na lamesa. Nagkukulang na po ang aming gospel tract. Nagkukulang na po ang Biblia na aming inihahanda. Palaging kulang. Parang dito po sa worship service, linggo-linggo po, kulang na po yung token na ibinibigay sa mga bagong nag-a-attend. Kulang na po. Last year, gitna pa lang ng taon, ubos na po yung budget para sa visitors token. Gitna pa lang ng taon. Dinoble na namin yung budget. Ngayon, mukhang magkukulang na naman. Pinapadala ng Panginoon ang mas marami pa sa ating simbahan. Kailangan natin mag-build up. Kailangan natin mag-reach out together. Build up, reach out together. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga pinuno, katulad ni Pastor Mike. Nagumpisa bilang isang Sunday school student, naging Sunday school teacher, ngunit dahil sa pananalangin ng kongregasyon sa kanya, dahil sa paghihikayat ng mga kongregasyon sa kanya, siya po ay tumanggap ng inyong tawag na maging pastor. At lahat pong yan dahil meron po kayong iniutos sa amin na labanan lahat ang kalaban namin dito na humaharang sa inyong mabuting balita ng kaligtasan. Humaharang sa mga tao para sila ay makasama namin dito sa church namin. Ngunit sa aming pagharang sa ibang tao na ito, sila ay pinapapasok mo sa aming church. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Nawa ay magpatuloy kami sa aming tema, to build up and to reach out together. Kayo po ang magbigay sa amin ng mga pinuno na tutulong sa amin upang masunod ang ganyang kautusan. Kayo po ang magbigay ng pagkakaisa sa amin upang sama-sama kaming sumunod. Kayo po ang magbigay ng pagtatapat sa bawat isa sa amin upang kami ay sumunod sa inyong kalooban ng walang pasubali upang ang inyong kaluwalhatian ay mapa sa inyo nawa magmula ngayon at magpakailanman. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga narito sa santuaryong ito. Bigyan niyo kami ng kalakasan upang sundin ang inyong Great Commission sa amin. At bigyan niyo kami ng kalakasan at kaalaman upang sundin ang inyong kautusan sa aming mga pangaraw-araw na buhay upang kayo ay magalak at malwalhati sa aming pamumuhay dito sa mundong ito. Nawa, ito ay mangyari sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong diwang banal na aming susundin at magpapasakop kami magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi, Amen at Amen. Maraming salamat po.